Okay mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Mga kalatigo, ito pag-usapan natin ito. Matindi na namang politika ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan, kung saan ay ating tatalakayin ang mainit na politika diyan sa lalawigan ng Nueva Ecija mga kababayan. Kung saan itong si Congressman Jay Vergara na nanalong congressman sa 3rd District ng lalawigan ng Nueva Ecija ay unti-unti nang inuumpisahan ang pagdurog sa angkan ni Gobernador Oye Umali mga kababayan. At alam ba ninyo na iyang si dating Mayor Jay Vergara at ngayon nga ay Congressman ng 3rd District ng Nueva Ecija ay kaya niyang umubos ng 5 bilyong piso upang labanan ang mga umali mga kababayan. Di po ba ngayon pa lamang malayo pang eleksyon ay inuumpisa na ni Congressman Jay Vergara ang pagdurog sa mga umali. Tika muna, saan nga ba manggagaling ang 5 bilyong piso na maaring ubusin ni Congressman Jay Vergara sa 2028 kung saan tahasan na nitong binabanatan ang mga umali mga kababayan. Si Governor Oy Umali ay kung di tayo nagkakamali, last term na nga ba mga kababayan, si Governor Umali, kung saan itong mga umali na ito ay binabanatan ni Congressman Jay Vergara na pumalit sa kanyang asawa na last termer ng 3rd District na si Congresswoman Rhea Vergara ay tahasan na nitong sinasabi at binabanatan ang mga umali na lalabanan na niya ang mga umali sa 2028 mga kababayan. Talagang napakalakas ang loob nitong si Congressman Jay Vergara sapagkat mismong gobernador ng lalawigan ay kanyang binabanatan mga kababayan. No? Tahasan niyang tinutuliksa ng mga umali ay 4 na raw sila sa lalawigan ng Nueva Ecija kung saan ay talagang kinakantsawan pa nitong si Congressman Vergara ang mga umali na nilampaso ni Mayura Maika Vergara ang kapatid ni Governor Oy Umali na si Vice Governor Anthony Umali mga kababayan na naghangad na mag-mayor sa lungsod ng Cabanatuan City. Subalit nabigo ito at nilampasong ni Mayura Maika Vergara. Ngayon, ang sinasabi naman itong si Congressman Jay Vergara na 4 na ang mga umali sa politika sa lalawigan ng Nueva Ecija, ay paano naman itong mga Vergara na ito na si Jay Vergara ay dating mayor ng Cabanatuan City. Pumalit ang kanyang anak na si Maika Vergara na mayor ngayon. At ang kanya namang asawa na si Congresswoman Rhea Vergara ay last termer bilang congresswoman ng ika-3 distrito ng Nueva Ecija at siya naman ngayon ang pumalit sa kanyang asawa na si Rhea mga kababayan. Ngayon ang tanong natin dito, mukhang matindi itong laban ng politika na ito sa Nueva Ecija at ang tanong ng mga taga Nueva Ecija, saan kukunin ni Congressman Jay Vergara ang 5 bilyong piso na kanyang uubusin sa darating na halalan mga kababayan. Napakabigat po nito yung hamon na yan ni Congressman Jay Vergara na kaya niyang hamunin at kaya niyang magbigay ng 5,000 piso bawat botante sa mga taga Nueva Ecija. Kung 1,000,000 ang magiging boto niya sa 2028 gubernatorial race times 5,000 ay tumataginting daw na 5 bilyon yan mga kababayan. Yung 5 bilyon na yan, kaya bang bawiin yan ng isang gobernador sa 3 taon na kanyang panunungkulan bilang gobernador? Ha?
Congressman J. Vergara, sir, mukhang matagal-tagal na rin kayo dyan. Sa Cabanatuan City, sa 3rd District ng Cabanatuan o ng Nueva Ecija, ngayon ang tanong, saan kukunin ang 5 bilyong piso na yan na uubusin ni Congressman J. Vergara upang labanan ang mga umali dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Okay, amunin natin at bigyan natin ng magandang challenge itong si Congressman J. Vergara. Congressman, bilang 3rd District Congressman ng lalawigan ng Nueva Ecija, baka naman pwedeng puksain mo ang mga nagkalat na peking sigarilyo dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nariyan sina alias Mart na nagsusupply ng mga peking sigarilyo. Nandiyan din si alias Cap Camille ng Barangay Marcos. Nariyan din si alias Cap Ben Tenko ng Barangay Andal, Alinyo. Nariyan din si alias Eric Pungay ng Barangay San Pascual, diyan sa Talavera. Na itong mga taong ito na di umano ay mga nagsusupply o nagpapakalat ng mga peking sigarilyo sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Hindi po lingid sa kaalaman niya ng kapulisan dyan sa Nueva Ecija na itong mga nagkalat na peking sigarilyo na ba'y dapat puksain ito ni Congressman J. Umali, ni Congressman J. Vergara at maging si Congressman Oy Umali, mga kababayan. Ano ba ang tanong? Ano bang dahilan? At kami nagtatanong, anong bang dahilan? Bakit hindi ninyo mapuksa yung nagkalat na mga peking sigarilyo dyan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija? Hindi pa kasama dyan yung mga nagkalat na illegal gambling sa buong Nueva Ecija na ang provincial director dyan ng PNP na si Police Colonel Ferdinand Hermeno ay wala rin ginagawang aksyon. O nariyan po si Colonel Ferdinand Hermeno, pakaangkang yung mama. Walang ginagawang aksyon. Yan po'y hamon natin kay Congressman J. Vergara, sir. Alam namin na ang mga Vergara ay napakalakas sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ay sana naman kung kayo ay mananalong gobernador sa 2028 eleksyon, puksain ninyo ang lahat ng illegal gambling, puksain mo ang nagkalat na peking sigarilyo na yan. Kung saan yung peking sigarilyo na yan, yan po'y masamang epekto sa kalusugan ng inyong mga kababayan dyan sa Nueva Ecija. Hamon po natin ito kay Congressman J. Vergara dahil alam natin na matapang ang mamang ito. At ito, panoorin natin ang kanyang sinasabi at ang kanyang mabirada sa mga umali. Panoorin natin. Bigay ng hindi natama yung quarry permit. Isa lang. Na ano siya, na sinuspend siya. Etong governor natin, 205 kaso. 205. Hindi na-suspend. Ano yun? Hindi pagalingan yun. Hindi tuturing mo magaling yun. Ang ituturing mo rin iba na ang kaisipan mo rin. Hindi palakasan. Palakasan ng pera yun. Diyos Maria Jose. So, sa akin, sila, ganyan, sa palagay ko kesa yung lahat ng pondo na panlaban. Nilalaban nila yung 3rd district Pero yung mga tiga 1st district, nagmumukhang kawawa. Yung tiga 2nd district, nagmumukhang kawawa.
Wala. Magbigay man ng bigas, ek lang. Magbigay man ng bagbag, ek lang. Dito lang sa 3rd District. Pati yung tidal wave na 5,000 na pinamigay, hindi man binigay, dapat binigay nila buong Nueva Ecija. 5,000 times 1 million, oh baby. 5 billion pesos yung hype na yun. 5 billion pesos yun. Oh. 5,000 times 1,200,000. 6 billion pala yun. 6 billion? Na bumoto. Pagka ganon, laban na Vergara. Oh, yan. Alam niyo kung bakit? Niyo, ano? Samang yan, ano? Quarry Nakita mo naman, ano? Laban na ang mga Vergara, mga kababayan. So ngayon, ang tanong natin dito kay Congressman Jay Vergara, Sir, kung 5 billion to 6 billion ang pinakawalan nitong si Governor Oy Umali, kung siya man ay namigay nitong nakaraang eleksyon, abay, kung 5 billion, 5,000 times 1 million, 5 billion, abay, laban na mga Vergara. Ang malaking katanungan dyan, saan kaya galing ang pondo na maaaring gamitin itong si Congressman Jay Vergara? Mukhang napakalaking pera po niyan. Wala pa po tayong nadinig na tumatakbong gobernur na uubos ng 5 billion. Ano? Siguro kung mga 1 billion to 1.5 billion, halimbawa, abay po pwede na. Pero pag ganyang kalaking perang pakakawalan mo, Congressman, saan ho kaya manggagaling yung pera na yan? Napakalaking pera niyan. Kung sa bagay, hindi naman tayo nakapagtataka dahil matagal-tagal na rin kayo dyan sa Cabanatuan City at 9 na taon na rin kayo dyan sa 3rd District ng lalawigan ng Nueva Ecija at marami na kayong naipundar dyan. Marami na kayong mga ika nga. Alam na natin, no? Kung kumita ba kayo dyan o hindi. Alam natin yan. Ang malaking katanungan, saan kukunin ang 5 billion na maaaring ipanlaban mo sa mga umali? Hindi po natin kinakampihan ng mga umali, hindi nga po natin kilala yan. Pero dito nakita natin na ngayon pa lamang ay binabanata na nitong si Congressman Jay Vergara itong mga umali na ito na sa tingin natin ay parang ngayon lamang yata tayo nakakita ng congressman na mismong ang gobernador ay kanyang binabanatan. Hindi po ba, mga kaibigan? Pagpatuloy natin ang sinasabi nito si Congressman Jay Vergara. 5 billion pesos yung hype na yun. 5 billion pesos yun. 5,000 times 1,200,000. 6 billion pala yun. 6 billion? Na bumoto. Pagka ganon, laban na Vergara. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo with all the seriousness. Kasi, yung 1st District, yung 2nd District, yung 4th District, hindi binibigyan. Mabigyan man latak. Latak. Ay ako. Puro dito laban. Puro... Ibig sabihin nito mga kababayan, ano? Sama yan, kaya magbigay ni Congressman Jay Vergara sa 1st District, 2nd District at 4th District. Kasi yung 3rd District, alagang-alaga ng mag-asawang Vergara, Congressman Rhea Vergara, at itong pumalit na si Jay Vergara, ay alagang-alaga nila yung 3rd District na yan, na kung saan itong si Jay Vergara na narong congressman at yung 1st District, 2nd and 4th District ay kayang-kayang bigyan, mga kababayan. At yung binibigay daw ng mga umali ay latak lamang doon sa 1st District, 2nd District at 4th District, mga kababayan. No? Talaga may pera pala itong si Congressman Jay Vergara. Saan kaya nanggaling o manggagaling ang perang gagasusin nito
sa 2028 gubernatorial race sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pagpatuloy natin ang panunood sa congressman na ito. Pagiging palalo, yung matandang salita ng matatanda, palalo. Dito lang lahat ibinuhos yung pera. Ngayon, magkita-kita sa 2028. Oo. Ako na lalaban o si Ria na governor ng lalawigan ng Nueva Ecija. At makita natin kung kaya nila yung 5,000. Wah, gamon. Wala na eh. Salita sila ng Ibig sabihin salita. nito mga kababayan, inahamon ayon sa kwento o salita nitong si Congressman J. Vergara, inahamon niya yung kanyang mga katunggali na mga umali kung kaya ba ng mga umali na magbigay ng 5,000 piso bawat tao, mga kababayan. Kasi alam naman natin ngayon, sa panahon ng eleksyon, sa sistema ngayon, ang mga botante binabayaran na po mga kababayan. 5,000 piso bawat tao, napakalaki po niyan. Parang mahirap i-produce yung pera na yan. Pero kayang-kaya ni Congressman J. Vergara. Ipagpatuloy natin ang sinasabi ng congressman na ito. Babalik sa kabanatuan si Antonio. Puta na. Babalik na naman sila rito. Hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon. Nakaka-6-0 na kayo. Wah. Hindi, nung last year, ang sabi ko, 4 na beses na po tayong naglaban. Pagka maswerte po kayo, doon sa 4 na beses na naglaban, Anthony Umali, J. Vergara. Oy Umali, Ria Vergara. Cherry Umali, Ria Vergara. Cherry Umali, Ria Vergara. 4-0. Wow. Talo Umali. Ngayon. Nag-ambisyon na naman kayo ng napakataas. Saranggola ni Pepe. Ano may kanta na yan? Matayog ang lipad. Ano talaga? 6. Uutuin yung aking mga pinakamamahal na tiga Cabanatuan at 3rd District. Mahal ni Ria yan. Sabi ko, pag minalas yung Vergara, 4 na panalo kami. Pag minalas, mananalo Umali ng 2. 4-2. Pagka pinagbigyan kami ng Panginoon Diyos na tigisa, 5-1. Pagka ako naman ang sinwerte at niloob ng Panginoon Diyos, 6-0. Wala nang naniniwala sa Umali ngayon na kayang nilang talunin yung Vergara. Kaya dapat yung Vergara pumanik na sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mga kababayan, nadinigin yung sinasabi ni Congressman J. Vergara, wala nang naniniwala sa mga umali na tatalunin ng mga Vergara, mga kababayan. So talagang itong dating si Cherry Umali, na asawa nga nitong si Governor Oy Umali, ay never pang nanalo kay Rhea Vergara, mga kababayan. Ito si Congresswoman Rhea Vergara, magaling din ito eh. Napapanood natin ito sa hearing sa Kongreso, magaling itong congresswoman na ito, mga kababayan. Dangan nga lamang talagang itong si Congressman J. Vergara ay mukhang bumabanat na ngayon, mga kababayan. Ano bang sa tingin nyo dito? Tama ba itong maaga pa naman ng politika? Hindi pa nga nakakaupo itong si Congressman J. Vergara, pero binabanata ng mga umali, mga kababayan, at naghahanda na ito
para sa 2028 gubernatorial race sa lalawigan ng Nueva Ecija. Congressman, yung mga peking sigarilyo diyan, patrabaho mo naman yan, ikaw ay congressman na. Magsagawa ka ng privilege speech diyan sa Kongreso para matauhan yung mga ilan-ilan na mga politikong nagpapakalat diyan ng mga peking sigarilyo sa inyong lalawigan. Abay, makakasira yan sa kalusugan ng iyong mga kababayan. Nakita naman natin yung mga sigarilyo na yan, na Blue Seal na yan, no? Yung sigarilyo na yan, masama po yan sa baga ng ating mga kababayan, especially mga kababayan mo dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pagpatuloy natin, saglit na lamang ito. Para makita natin kung makakapagbigay ng 5,000 piso yung mga yan. Ako? Tares, 6 na bilyon yun. 6 na bilyon yun. Pera ito. Makita natin kung makapagbigay ng charity bag yan at saka Gatsby. Makikita natin yan. Humanda sila. Nako po. Sila humanda. Dahil ang psychology ng Nueva Ecija, wala pang panalo ang umali sa Vergara. Nako po. Kaya talo yan. Nako mga kababayan, ayan, nadinig naman ninyo. Gobernador Oye Umali, ngayon pa lamang, Gobernador, dinideklara na ni Congressman J. Vergara na wala kayong panalo sa kanilang pamilya. Talo ka. At kung mayroon ka mang mamanukin sa 2028, sigurado matatalo kayo ng mga Vergara. Gobernador Oye Umali, sir, abay, yung pamilya nyo ba magpapatalo sa mga Vergara? At alam naman natin, pag gobernador, napakarami na rin po ng inyong naipon dyan. Palagay ko naman, hindi kayo aatras kay J. Vergara, no? Kay Congressman. Hindi kayo magpapatalo pagdating sa gubernatorial race sa 2028. Yung pondo ng Kapitolyo, pwede mong magamit yan para sa iyong kandidatura. Alam naman natin yan, pag nakaupo ka, mapa-mayor ka, mapa-governor ka, mapa-congresswoman ka, ginagamit yung pondo ng bayan, pondo ng Kapitolyo, pondo ng city or municipal, ginagamit yan ng mga mayor. Pondo ng DSWD, ginagamit yan ng mga congresswoman. Tulad niya mga tupad Dolly program na yan. Pinanghihingi ng mga congressman yan. Yung mga assistant to individual in crisis situation. Ginagamit ng mga congresswoman yan para ipamili ng boto sa kanilang mga kababayan. Meron pa dyan yung AKAP, ginagamit din yan ng mga politiko para mamili ng boto, mga kababayan. Ngayon, sa mga taga Nueva Ecija, mag-comment nga po kayo dito sa ating live na ito, sa ating vlog na ito, kung kayo ba, sino ba sa inyo ang pabor sa mga Vergara o kung sinong pabor sa mga Umali, at mag-comment kayo kung tama ba na yung kanyang maagang pambibira, no, sa mga Umali diyan sa lalawigan ng Nueva Ecija, mga kababayan. Mag-comment kayo, at doon sa mga bagong dating sa ating channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga videos na aming i-upload. Ito ang inyong kaibigan, inyong kalatigo, Kamario Batigas. Maraming salamat. Bye.